So ito on the line, ito si Mayor Edward Albert, si Mayor Bubit Pradis, ang ating ginagalangan na mayor mula po dyan sa Tinambak. So yan, magandang umaga po Mayor Bubit. Tawagin ko na lang po kayong Mayor Bubit, and si Bombo Kier po ito ng Bombo Radio Naga. Bati muna kayo Mayor sa atin pong mga listeners and viewers po. Yes sir, good morning po sa lahat, sa inyo sir, sa lahat ng mga sumusubaybay sa inyong programa. Sa lahat po, magandang umaga po sa inyong lahat. Opo. Ito Mayor, umpisahan natin yung tanungan. Ano na Mayor po yung yung update dito nga po sa isang minor de edad dito po sa Tinambak, kung hindi ako nagkakamali sa barangay po ito ng Calooco, mga ganon. Nasumulat nga po sa ating presidente, nakarating po sa presidente yung sulat nila. Kumusta yung update dito Mayor? Mayor Bubit. Yes sir, actually kahapon, bumasyal po ulit yung bumalik po sa kanila lahat sa barangay Calooco, bumaba ulit lahat yung mga field representatives ng DSWD. Kasama po yung provincial DSWD, and then of course kasama ng mga personnel ng MSWD o ng bayan ng Tinambak. So actually bumunta ho, medyo pasensya na ho, medyo mahirap akong mag-Tagalog ngayon. Anyway, pinuntahan po nila yung mga pamilya ng mga bata na nandun. Then, ang isa hong update ho doon is, of course, kinausap po yung mga magulang. Kasama ho na yung magulang ng minor de edad na sinasabi niyo ho na sumulat sa ating mahal na Pangulo. Inalam po nila yung kalagayan. Mayor Bubit, para lang aware yung ating audience na nakikinig sa atin ngayon, pwede nyo bang ikwento sa amin, Mayor, yung background nito? Ano ba yung parang pinagmulan ng lahat ng mga pangyayaring ito, Mayor? And personal nyo ba, Mayor, na nakausap din yung, itong minor de edad na sinasabing biktima, Mayor Bubit? Yes sir. Regarding po diyan sa personal na nakausap, actually hindi ko nakausap, pero natanggap ko po yung kanyang liham, actually addressed to my office. And of course naka-CC naman yung Sangguniang Bayan. In fact, ni-refer ko po yung kanyang letter sa Sangguniang Bayan at tinalakay po yan kahapon sa Sangguniang Bayan ng Tinambak, and of course may mga pinatawag ng mga focal persons and representatives, mga resource person regarding dun sa inquiry para alamin kung anong katotohanan regarding dun sa liham. Ngayon po, regarding naman po dun sa buong kwento, actually ang nangyari po dyan is parang nag-umpisa po kasi yan dun sa reklamo. Ang pinakaugat po niya, nagkaroon po ng mga reklamo yung barangay official ng barangay Calooco. That was last year. Kasi ang sinasabi nga ho ng mga barangay official that time, may mga irregularities doon po sa bahay ampunan na sinasabi po dyan sa barangay Calooco, which happens to be the Redeemer Homeless Mission. So sabi ko naman sa mga barangay official, may mga irregularities na nangyayari, merong mga actually pang-abuso or talagang mga irregularidad tungkol naman doon sa mga clients na sinasabi doon sa bahay ampunan. Ngayon, sabi ko naman sa barangay official, make it official kung ang documents or ang inquiries nyo. So might as well make a proper letter addressed to my office. Ngayon po, ang ginawa, sumulat nga po yung mga barangay official, pero nakarating po sa akin yung letter dated January 26, 2026. Kasama po doon yung inquiry regarding doon sa legality, kung may mga permits ba talaga yung bahay ampunan, may mga, kumbaga may rehistro ba, may mga permiso ba, or kung ano-ano pang mga dokumentos na magpapatunay na legal nga yung establishment. So, ganun pa man, binigyan ko po ng action yun, in-endorse ko agad yun sa mga nararapat na opisina at ahensya ng gobyerno. So, kasama na po doon, in-endorse natin sa Sangguniang Bayan po yun. At ang nangyari po doon, na-forward po yun sa DSWD
hanggang nakarating pa ng Field Office Region 5. And then eventually, it was endorsed sa Central Office ng DSWD. At ang ginawa po naman ng DSWD, nagkaroon po sila ng masusing investigasyon and research. And may mga findings po sila doon na sinasabi na nga na it started itong parang bayampunan sa Quezon City during the pandemic time. And then parang pinaalis din ng Quezon City po yun, pinatigil. So ang nangyari, parang nilipat po yung bayampunan dito sa Barangay Calooco. Which happens last 2021. Nagkaroon po sila ng may binili po silang property sa Barangay Calooco. That was during the heights of pandemic. And ang nangyari po, yung mga bata na kinukup-kup doon sa Quezon City ay nalipat sa Barangay Calooco. Ganun po ang nangyari. Ngayon, base po dun sa research at ang initial findings that time ng DSWD ay wala nga hong kaukulang dokumento, wala hong CRLTO ng DSWD na nagpapahintulot na talagang itong ampunan ay legitimate na bahay ampunan talaga. So it's not even under the supervision ng DSWD. Na supposedly, ang requirement po talaga dyan, pag mayroong mga ganyan, sabi nga kailangan may mga permiso. So, yun po ang initial findings. So, ang nangyari po during last March 24, bumaba po yung representative from DSWD, from Central, from Region, and combined po ng probinsya at ang aming MSWDO. Tapos may mga assistance po kami mga binigay, katulad ng pagbigay ng ambulansya at mga doktor para ma-check up na rin or ma-examine na rin yung ating mga clients sa bayampunan. So pinuntahan po nila yung establishment at tiningnan po nila yon para kung ma-determine kung talagang existing at kung totoo nga ba yung mga alleged na base doon sa report na sinumite. Ano po? So ang nangyari, binalikan po nila yon hanggang March 25 and 26. Ngayon po, nung March 30 naman, nagkaroon na po ng walkout yung sinasabing minor de edad, which happens to be ang minor de edad na sinasabi ay dayo rin po yan, hindi rin po yan biologically related to any person dito sa bayan ng Tinambak. And taga Quezon po yan yung bata na yan, although nag-aaral na po doon sa Barangay Calooco. Ngayon, ang bata ay hindi na po siya related doon sa sinasabing alleged rape victim na dalawa. Supposedly that happened 2018 and 2022. Ang sabi ko nga, kung babasahin mo yung letter ng bata, yung minor de edad, talagang damang-dama mo, magagalit ang mafe-feel mo talaga doon kasi parang lumalabas yung bata na minor de edad na nagsumulat ay parang pinalalabas na parang biktima. Pero ang katotohanan po niyan, hindi naman po siya naging biktima ng rape or any abuses kasi bumaba nga base mo sa investigasyon ng kapulisan, ng ating mga personnel, pati ng lokal na gobyerno ng Tinambak, wala naman pong reported na abuses regarding tungkol po dun sa minor de edad. Ngayon, ang sabi nga namin, ang analysis nga namin, bakit naman kako dun pa sa letter parang lumalabas kapatid niya yung biktima? Lalo-lalo na dun sa rape victim na siya, ang pangalan ay Ivy, when in fact, it's not even related biologically. Sabi ko, nagkaroon na kagad misrepresentation dito Kasi kumbaga, magiging viral talaga yun kasi parang lumalabas, aping-api siya. At parang pinalalabas, base sa letter, na walang gobyerno sa bayan ng Tinambak, lalo na sa Barangay Calooco. Ngayon po, yung binanggit na personnel or tao, o pangalan o biktima, dun sa sulat, regarding po dun sa sa rape. Totoo naman po na merong mga kaso at sa katunayan po niyan,
2023 or 2022 nangyari yung rape. 2023 ay nagkaroon ng kaso at nagsumuko na yung suspect doon po sa biktima nung rape ng 2022. At sa kasalukuyan pong panahon ay nakakulong po yan yung tao sa Tinangis. Ngayon po, ang kaso ay ongoing, ang paglilitis sa RTC, sa Regional Trial Court ng Bayan ng Calabanga. Yun naman pong kaso tungkol naman po doon sa 2018 na alleged rape din. Actually, ang suspect ay at large, pero nagkaroon po sila ng tinatawag na pag-areglo kasi nagkaroon po ng bayaran ng nagpa-areglo po yung magulang ng biktima that time. Actually, ginawa po yung kasulatan, yung kasunduan ng buong pamilya sa bahay mismo ng alkalde way back kung hindi ako nagkakamali, 2023. May kasulatan po sila, pero nilagdaan lang po yun. Nakasulat kamay lang nga po yun eh. Actually, nareglo na po yun. So, ang lumalabas kasi doon, parang binubuhay yung mga insidenteng iyon, pero wala naman pong ibang kasunod na mga recent or pang-aabuso o mga sinasabing panggagahasa after that time, 2022. Ang pinakahuling nakatala na report na may nagkaroon ng mga panggagahasa or everything. Kasi lahat naman po yun nabigyan naman po ng aksyon ng gobyerno. Sa katunayan nga, nakakulong na nga yung suspect. Ngayon po, nagtataka lang po talaga kami sa lokal na gobyerno dahil ang timing ng pagsulat ng minor de edad ay base ho dun sa reklamo ng barangay official na binigyan ng action ng last March 24. Ganun po ang nangyari. So, although binigyan po natin ng action yan dahil unang-una napansin, nakarating po yan sa ating mahal na Pangulo. So, kumbaga binigyan ng order or immediate order ang satuyang kapulisan, ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno na involved para bumaba po at imbestigahan. And sa katunayan po, ay agara naman pong binigyan ng aksyon yan, nagkaroon nga pong pasusing investigasyon. At yun naman po alam ko, published naman po yan even sa social media, sa ating mga pangunahing mga istasyon ng balita, na talagang base ho doon, yung mga rape cases na nabanggit ay talagang unang-una, yung nagko-collaborate ho yun based doon sa findings ng lokal na gobyerno. So yan po yung kabuuang update. Although sa ngayon po ay binibigyan po yan ng mga follow-up na pag-iimbestiga. Kasunod nga po dyan is bumaba nga kahapon yung mga personal ng DSWD para usisain naman yung or tingnan naman yung kalagayan ng mga pamilya ng mga bata. Kasi sa kasalukuyan po, 3 na lang ang naiiwan na mga dayo na bata doon sa Bahay Ampunan, and karamihan po doon ay mga taga Barangay Calooco na which is may mga magulang naman talagang taga Barangay Calooco. Pero ang nangyayari kahapon, parang napansin ay 3 na lang ang mga Tagalog speaking doon na dati-rati originally nasa 15 or about 21 or more ang mga batang nandun sa Bahay Ampunan. Pero kahapon ay more or less nasa 18 ang taga Barangay Calooco na may kasama na pong mga nanay ng mga bata na sinasabi ay doon na nakatira sa Bahay Ampunan. So yan po ang so far ang update. Now,
regarding naman po dun sa minor de edad na si Mau, yung sumulat, ang findings po, hindi po siya napansin dun sa bayampunan, and ang pagkakaalam po namin ay parang nasa may pangangalaga na po ng DSWD sa central office. So yan po yung update po pagmula kahapon. Opo, yun. Very well said, Mayor Bubit. Eto, Mayor, maidagdag ko lang. What about, Mayor, yung yung hinihinalang suspect? Kumusta naman po yun, Mayor Bubit? Yung suspect po, number one, yung suspect ng 2022 ay nakakulong po yun sa Tinangis Penitentiary. So, yung isa naman ay at large, yung sinasabing nagkaroon nga ho ng arigluhan kasi sa kasalukuyan po parehas naman po may pamilya yun. Pero although hinahanap naman po kasi hindi naman po talaga napawalang bisa pa yung kaso nung suspect sa 2018 na rape. Yun po yung hinahanap ngayon ng ating kapulisan, yung suspect. Opo, iyon. Ito, Mayor, mga remaining na lang na katanungan ito, Mayor. Ano ang reaction nyo, Mayor, nung nakarating kayo sa tanggapan ni President Marcos Jr. yung sulat ni Mau, yung minor de edad? And ano ngayon, Mayor, yung inyo pong mga susunod pa na hakbang regarding dito, Mayor Bubit? Well, ang sabi ko nga, sir, talagang unang-una during the heights of Quaresma, during Holy Week, talagang hindi ho tayo nagpahinga, hindi ho tayo nagpabaya dyan. Talagang inabala ho natin talaga, ginamit natin talaga ang ating mga kapulisan, ang ating mga personnel from local government unit of Tinambak. Talagang binabaan po natin ng lugar, and of course, sabi nga natin based ho dun kahapon as of yesterday, may 5 pamilya ho dun na nakatira sa Bahay Ampunan, kasama ho yung mga bata, kasama ho yung mga nanay. Kaya sabi ko nga, mas mag-iigit kako na makuha natin yung mga pangalan ng mga taong to para mabigyan kako natin ng kaukulang asistensya. In fact, sabi nga namin kahapon, bibigyan natin ng trabaho hanggat maaari yung pamilya para naman kahit papaano matulungan natin yung pamilya na maiahon ng kanilang mga lalo na mabigyan ng maayos na asistensya yung mga bata. Lalo na po doon sa mga nakatira ngayon sa Bahay Ampunan.